Yeah, magandang umaga po sa inyo. Alas 10 ng umaga po dito sa Netherlands at tayo nakapahinga na ng maayos. Magdadrive po tayo ngayon papunta sa ICC. Titingnan natin doon ng mga tropa. Kaya tabay po kayo, samahan niyo ako. Yan, papunta tayo sa ICC. Tatambay tayo sa ICC ngayon maghapon. Punta tayo ngayon doon. At kagigising ko lang, medyo nakapahinga tayo ngayon. Ngayong araw ay tatambay tayo sa ICC. At baka dumating si Vice President Inday Sara. So pupunta tayo ICC. 20 minutes lang mula sa bahay ko papunta dun. Yan. Medyo malamig dito ngayon. 2 degree 4 degrees. Tapos maulap, maambon-ambon pa. Ayan po ang update sa Netherlands. Kaya malamang si Tatay Digong lalamigin yun dito. May heater naman panigurado yung kwarto nun. Pero papunta na tayo sa kanya, mga kaibigan. Dalawampung minuto po mula sa aking bahay papunta ron. Una, pupunta tayo sa detention facility ng ICC. Kung may mga Pinoy doon nakatambay, tatambay, titignan natin. At mula doon, 1 kilometro ang layo, papunta naman doon sa ICC mismo. Yung korte kung saan maglilitis. Yan. Magandang umaga po mga kababayan. Magandang hapon pala dyan sa Pilipinas. Ako po, hindi ako mahilig sa politika, hindi po ako sumasali. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na matiis. Tawag na po ng damdamin. Ang tagal ko na po nakatira sa Netherlands, di po ako sumasali sa politika. Pero maling-mali na ang ginawa nila kay Tatay Diggs. Maling-mali. Ngayon na kailangan na pong tumayo at tumindig. Ako po ay isang OFW dito sa Netherlands. At hindi po ako nakikialam sa politics. Ako po ay music, hobby ko po ay music. Pero ngayon, araw-araw nating susuporta si Tatay Diggs. Nagkataon buti wala akong pasok today. I'm free today. Kaya maghapon tayo kay Tatay Diggs. At kung anong may tutulong natin, buong pusong voluntaryo para sa Pilipino. Maambon-ambon po dito sa Netherlands. Maambon po. Ako po ay papunta ng ICC. Una muna po pala dun sa kulungan, sa Scheveningen Prison. Kasi po dito sa The Hague, mayroon kaming kulungan, Scheveningen. Ngayon dun sa kulungan, nandun din po yung detention facility ng ICC. So magkasama po sila, isang bakod lang sila. Doon tayo pupunta. Pero pag walang tao doon, punta tayo sa ICC. Magkalapit lang po yan, magkalapit.
Magandang hapon po sa inyo lahat. Medyo hindi ko po mababasa yung mga comment ninyo, no, dahil ako po ay nagda-drive. At dun na magkikita-kita na po tayo ng mga Pilipino, mga kapwa OFW doon sa ICC. Hindi po ako pwede magbasa ng comment. Ako po ay nagmamaneho. Maraming salamat po. Malakas po ang ulan dito ngayon sa Netherlands. Ayan po, lakas ng ulan, no? At malamig, napakalamig. Lumamig na naman po. Ang bahay ko po ay, kung hindi nyo natatanong, 4 na kilo, ito pala, ito 9 na kilometro mula sa ICC. Wala naman pong traffic dito, hindi katulad dyan sa atin sa Pilipinas. Kung ano yung sinasabi ng GPS, yun mismo ang dating mo. Marami po kaming OFW na nagmamahal dito kay Tatay Diggs. Hindi po kami nakikialam sa politics, pero sa panahon ngayon, sa pagkakataong ito, hindi natin palalampasin. Tawag na po ng damdamin ito. Magandang hapon po sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Ang oras po dito sa Netherlands ay alas 10:15 ng umaga. Maulan. Patungo po tayong kulungan dito sa The Hague. Kasi yung kulungan, nandun din po ang detention facility ng ICC. So isang gate lang sila. Tingnan po natin kung may mga Pilipino ron. Pag walang mga Pilipino dun sa labas, dun tayo sa ICC mismo. Pakishare nyo na lang po para mapanood ng iba nating kababayan na nanghihingi ng update live dito sa Netherlands, The Hague. At hindi po ako media o hindi po ako connected sa anuman po. Ako po ay isang OFW na voluntaryo po at buong pusong susuporta kay Tatay Diggs. Hindi po ako lumalabas ngayon lang. Wala po nag-utos sa akin. Tawag po ito ng damdamin. Malamig po ngayon sa Netherlands, mga kaibigan. At maulan. Ayusin ko lang po yung camera ko, bumabagsak po yung camera. Ayan. Makikita nyo, nagmamaneho po ako. At pasensya na po sa nagko-comment, di ko mababasa dahil nagmamaneho tayo. Patungo tayong kulungan dito sa The Hague. Kasi kaming kulungan dito sa The Hague.
Tapos kay Wininga. Doon tayo pupunta kasi andun si Tatay Diggs. Andun din po ako gabi. At nakapahinga na tayo ngayon. At babalik tayo. At nandito na rin si Inday Sara ayon sa balita. So tingnan natin. Magbabantay tayo sa ICC ngayon. Yan. Yung mga kaibigan ko na nakatira dito sa The Hague, magkita-kita na tayo, papunta na ako. Mga tropa dyan, mga tropang OFW, tropang The Hague, tropang Amsterdam, tropang Utrecht, tropang Rotterdam. Papunta na po ako. Magkita-kita tayo. Papunta po tayong Scheveningen Detention Facilities, kung saan nandoron si Tatay Diggs. Katulog kaya si Tatay Diggs, may jet lag pa yun eh. Ang alam, hindi siya makakatulog kasi iba ang oras natin sa Pilipinas. Pag ako uwi ng Pilipinas, ang jet lag ko umabot na 5 araw. So si Tatay Diggs kung hindi yan nakatulog, kawawa naman ang diba? 80 years old na, binenta ng presidente ng Pilipinas sa mga puti. Kaya lumabas na ako, mga kaibigan. Sa mga kaibigan ko sa Facebook na hindi pabor, respeto nyo na lang ako. Nirespeto ko rin ang paniniwala ninyo. Respetuhan lang tayo, walang personalan. Ito ang aking paniniwala dahil dun po sa kinalikan kong lugar sa Pilipinas, napaka-safe po nung siya ang presidente. Pag ako uuwi ng Pilipinas, napaka-safe. Kahit maglakad lang kami sakali, kasama ko pa mga anak. Kaya ramdam na ramdam namin yung presidente. Lahat ng mga adik, kriminal dun sa lugar namin. Ako po ay taga Muntinlupa. Takot. O di safe kami pag uwi kami Pinas. Hindi kami ako, aminado ako, natatakot ako umuwi ng Pinas sa krimen. Kasi dito sa Netherlands may krimen man, pero napaka safe. Kaya para kay Tatay Diggs, pag free tayo sa oras, pag walang trabaho, siyempre tayo rin po ay OFW na kailangan na magtrabaho, ano? Pag ako free, nakatutok ako dyan sa ICC. Kaya follow nyo lang po yung Facebook ko. Hindi ko po kailangan ng stars, o hindi ko po kailangan ng mag-send kayo ng kung ano-ano katulad ng iba na papanood ko. Hindi po, may trabaho po kami dito. Voluntary po. Ako pa po ang tutulong kay Tatay Digong kung kailangan niya. Kami pa po mga Pilipino rito ang tutulong.
At kung nandito ang team ni Vice President Sara Duterte, kung narinig nyo ang team ni Vice President, nandito po ako para tumulong pag kailangan nyo ng service, kailangan nyo ng carrier, kailangan nyo ng utusan. Kasi syempre kailangan nyo din ng connection dito. Magagamit nyo po ako. Binobuluntaryo ko po sarili ko. Kailangan nyo ng mag-ayos kung anong man maitutulong, kahit ano po. Kailangan nyo ng sasakyan pag dadrive ko kayo. Susunduin ko kayo. Sino kailangan sunduin sa airport? Mga team ng team ni Vice President na pupunta pa lang. Gusto nyo sa airport pa lang, nandun na ako. Airline crew po ako. Ako po yung OFW yung tatrabaho sa airline crew. Kaya lahat ng flight papuntang at papalabas ng Netherlands, alam ko po. Namomonitor po natin yan. Dun sa mga bagong pasok, alas 10:30 po ng umaga dito sa Netherlands, papunta tayo ng kulungan ng Scheveningen and Den Haag prison. Nandun po si Tatay Digong. Pero wala, kasi dun sa prison andun di po ang detention facility ng ICC. Isang bakod lang po sila magkakasama. Doon po dinala si Tatay Digong. At ang layo po ng ICC doon na 1 kilometro. Magkahiwalay po yon, para sa inyong pagkakaalam. Ako po ay naninirahan na sa Netherlands 12 taon. Hindi po ako sumasali sa politika. Pero sa pangyayaring ito, inaalay ko po ang serbisyo ko kay President Rodrigo Roa Duterte. Yeah, buong puso po yan, inaalay ko po. Medyo masakit sa damdamin na to. Talagang sakit sa puso. Kaya po kailangan na lumabas na ako. Doon po sa mga nagko-comment, hindi ko pa mababasa kasi nagdamaneho po tayo. Medyo malapit na tayo sa kulungan, 8 minutes na lang. Dadaan lang tayo kasi mahigpit dito. Kung maraming pulis at maghahanap pa tayo ng parking. Tingnan natin. Sa pagkakaalam ko may mga foreign media, nandun yung Al Jazeera at may CNN na ako nakita kanina sa YouTube. Pero tingnan natin, baka may mga Pilipino rin. Ito po ang syudad ng The Hague. Malaki rin po ito. Malaki rin po ang The Hague. Nagkataon po wala akong pasok ngayon at saka bukas. Kaya punta kay Tatay Diggs.
Babantay tayo kay Tatay Digong. Nandito tayo ngayon sa United Nation, Dihig. Ito, dadaan tayo. Madadaan natin United Nation. Ayan. Makikita nyo itong madadaanan ko. Ito, ang daming flag. Ayan, ito. Ito po ang UN World Forum, Dihig. Dadaanan po natin. At 6 na minuto, nandun na tayo sa kulungan. Alas 10 po, alas 10 sa imedya eksakto dito sa Netherlands. Dihig. (10:30 in the morning). Actually, pwedeng mag-bike papunta galing sa bahay, magbibisikleta. Kaso maulan, saka malamig. At isa pa, may mga dala akong power bank. Naka-ready tayo, maghapon tayo magla-live doon. Hindi man maghapon, para makita ninyo dyan sa Pilipinas yung actual na nangyayari, hindi katulad ng mga bogus na balita ng mga mainstream media. Ine-edit yung mga video, ang putek. Maganda sa aming mga kababayan kayo manood. Sa lahat ng mga nagla-live, panoorin nyo, yun ang tunay na nangyayari. Walang edit. Live na nangyayari galing sa kababayan nyo nandito nakatira sa Netherlands. Ang daming fake news eh. Kung may mga Pilipino kasi 10:30 pa lang. Kasi alam nyo dito sa Netherlands, ang buhay ng Pilipino trabaho bahay eh. Although winter pa, trabaho bahay lang kami dito. Pag weekend lang kami may gathering, mga kaibigan, mga magkakaibigan, mga Pilipino rin, OFW. Mabait ang mga Pilipino rito, good Samaritan. Wala ako nabalitaan na maglalabing 2 taon na ako dito. Wala ako nabalitaan na Pilipino na may ginawang katarantaduhan dito sa Netherlands. Wala. Mababait tayo. Sumusunod tayo sa batas nila. Pero pagka ganito, si Tatay Digong na nandito, talagang sumisigaw. Nakita nyo naman kagabi, sigawan ng mga Pinoy kahit anong hawi ng mga pulis. Maghahanap lang tayo ng parking, mga kaibigan. 2 minutes lang nandun na tayo sa kulungan eh. Dadaan tayo ha. Malapit na tayo. 2 minuto.
ito pong kulungan na ito, napupuntahan ko ngayon, 1 kilometer po yan mula doon sa building ng ICC mismo. Magkahiwalay po yun ha, kung saan po nandyan si Tatay Digong, dyan sa kulungan. Kasi po nandyan din yung detention cell ng ICC, dyan sa dinala kagabi. Mga 8:30 ng gabi dyan siya dumating, dala ng dalawang convoy ng SUV galing Rotterdam Airport po. Pakaliwa na tayo. Pagkaliwa ko dito, ito na. Ayan, dun ang kulungan. Pagkaliwa ko. Tingnan natin kung may mga Pilipino. Ito. Walang tao mga kaibigan, wala. Walang tao. Ilan to? Ito po ang kulungan, ito ang prison. Sigaw tayo. Kabayan! Saan? Nasa ICC? Wala, saan sa mga tropa? Sa park, diyan tayo magtitipon-tipon. Sige. Maghanap lang ako ng parking. Ayan po, ayun yung gate mismo ng prison ha. Baka mahuli tayo. Iikot tayo. Yun mismo yung gate na kung saan din nakagabi. So wala pang mga Pilipino. Maghanap tayo ng parking dun sa park. Dun sa park magkikita-kita. Iikot din tayo, mag-i-U-turn tayo. Wala pa pong katao-tao kasi inabot po ng gabing-gabi na kagabi. At mga alas 9 na yata o 8:30 dumating si Tatay Diggs. Napagod ng ating presidente. Magpapark tayo doon malapit sa park ha. Iikot lang, mag-i-U-turn lang tayo dito. Nadaanan natin yung kulungan, walang tao sa labas. Ayan po ang update. Balik tayo doon. Tayo magpa-park. May nakita akong mga 4 na Pilipino pa lang doon. Kasi maaga pa po dito. Sa amin dito sa Netherlands. Sa mga Pilipino nasa trabaho pa po yan. Mga OFW. Mga kababayan natin. Nasa trabaho pa po. So ako po kasi day off ko po ngayon. Wala po akong pasok. So I'm ready to serve President Rodrigo Duterte, Tatay Diggs. I'm ready to serve. Yan, dadaan ulit tayo sa kulungan na, bumalik tayo. Tingnan natin. Mag-a-hazard ako doon.
Nag-hazard ako dito. Ito mismo yung gate eh. Oh. Ito mismo kabayan yung gate. Ayan oh. Bigit na yung camera. Ito. Ayan mismo yung gate ng kulungan. Penitentiary Enrique Tinghan Landen. Nandiyan po sa Tatay Digong. Ngayon, wala po yung mga Pilipino. Pupunta po tayo sa may park. Nandiyan po sa Tatay Digong sa loob. Andun daw po yung mga Pilipino sa may Pakating Loto na. Doon tayo magpa-park. Ayan po yung bakod oh. Ako po ay taga Muntinlupa. Ang bakod po ay mataas at may kuryente. Oh. May electric. Siyempre nababakuran ng CCTV. May kuryente po yung bakod. Kasi kulungan yan eh. Dito. Maghahantay din ng parking. Ito may nakita na ako mga Pilipino. Yun dun pwede tayo mag-park doon. Ayun po ang update. Saradong sarado po ang gate ng hindi tayo magpa-park. Saradong sarado po ang gate nung prison. Kita nyo po ano, nag-hazard po ako dun mismo sa labas ng gate ng prison. Saradong sarado. May nakita pong 4 na Pilipino kasi wala pong andito tayo sa labas ng kulungan. Andun po. Wala po kasing wala pang Pilipino dahil nasa trabaho pa po sila sa mga oras na ito. So ilalak po natin tong kotse. Punta tayo doon. Yun. So mga nanonood po, ikakat ko muna yung live. Doon tayo magla-live mismo sa detention facility ho. Magandang hapon po diyan sa Pilipinas. Patuloy lang po kayong mag-antabay. Ano po? Ingat po. Maraming po salamat ha. Ikakat ko lang. At i-ready natin yung mga gamit natin. May dala akong tripod para itutok natin sa prison. Opo. Bye-bye po muna. Paalam po muna ha. Magbabalik tayo maya-maya lang.